Hello po ulit. Dito ako sa ibabaw ng treadmill. So, ano tawag ito? Kaya sabi ko, bakit ang mga subscribers ni Pugong Bihero ay bakit nila gustong magkaroon ng mga reaction videos na to think na nakita nyo naman na hindi na ako nag-react. Kumbaga, parang 2-3 lang yata yung reaction ko sa tungkol sa negative na publicity ng isang, alam nyo na si Madam Beth. Alright, let's just cut to the chase. So, ngayon, sabi ko, request ni Pugong Bihero na wag nang mag-react tungkol sa kanya, which is, I agree kasi, gaya ng sabi ko, ayaw ko nang bigyan ng platform yung negative person na yon. Instead, if ever na magre-react ako, is gusto ko yung mga positive ba na nangyayari, i-promote ko lalo if I decide, i-promote ko lalo yung mga magagandang nangyayari sa mga vlogs ni Pugong Bihero. So, yun. Pero, naisip ko, bakit kaya gustong pinapanood ng mga subscribers ni Pugong Bihero ang mga reactions? So then, naisip ko, like, why? And then I know the answer why. Kasi, nakita ko yung sobrang pagmamahal nyo sa kanya, yung sobrang loyalty ninyo, yung sobrang pag-support nyo kay Pugong Bihero and the team, na to the point na kahit nagko-comment kayo sa lahat ng videos niya, yung mga positive comments niyo, para bang pakiramdam nyo hindi yun enough para ma-convey ninyo, para maiparating ninyo, para maipalabas ninyo mula sa inyong kalooban ang talagang pagsuporta nyo sa kanya. Kaya kahit napanood nyo na yung mga videos na nilalagay ko sa aking mga reactions, pinapanood nyo pa rin because ayun, naiintindihan ko na ang inyong nararamdaman, yun bang talagang grabe kasi yung pagmamahal nyo kay Pugong Bihero at gusto nyo na somebody na isang tao i-voice out kung ano talaga yung nararamdaman ninyo. Kasi kung minsan yung mga nararamdaman ninyo is hindi enough na itinatype-type nyo lang. Pero kung marinig ninyo from other people is parang nagiging okay, parang nagiging satisfied kayo bilang mga supporters ni Pugong Bihero. So anyway, like I said, hindi ako namimili ng mga videos ni Pugong Bihero na pinapanood ko now. Like I said, ilalagay ko lang yung pangalan niya sa search engine ko and then videos after videos ang lumalabas. Sometimes 7 months ago, 6 months ago. Kaya may nag-comment, matagal na yung video na yan. Matagal na nga po siguro para sa inyo. Pero para sa akin kasi, di ba, kakastart ko lang talaga na mag-follow at manood ng mga videos ni Pugong Bihero. At yun nga yung nasabi ko kahapon sa reaction ko na gustong-gusto ko yung boses niya. So then, sabi ko na naman sa isip ko, okay, ano ang espesyal kay Pugong Bihero na probably kulang sa iba or probably wala sa iba, either kulang, wala, o paparating pa lang? Ano ang meron kay Pugong Bihero kung bakit una is inatake siya ng ganun na lang? Bakit yung hindi lang usual na patrol ba, nasa comments lang dapat, 'di ba? Kung minsan may mga nagtro-troll na comments lang, nagsasabi ng mga negative things, yung mga tawag mga trolls. So bakit hindi lang siya trinol on comments? Bakit siya talagang in a YouTube platform na talagang siniraan siya? It's like, what's with him? So, on the other hand, sabi ko rin, what's with him kung bakit siya lang ang, so far yung mga sinuggest nyo sa akin, like Tekram,
Basta marami kayong sinuggest na hindi ko naisip, hindi ko maalala. However, sinearch ko na sila, no? At nakita ko yung mga number of subscribers nila. And so far sa mga aking hinanap, aking mga sinearch, si Pugong Biyahero lang, actually I'm watching right now. Si Pugong Biyahero lang ang may 3 million mahigit na subscribers. So, what's with him? Talagang ganun yung isip ko. Bakit si Pugong Biyahero, grabe yung support sa kanya. Maraming nag-iyakan nung nakita nila yung negative publicity about him. Marami ang natuwa nung pinagtanggol siya ng mga reactionist. Pero ako nakita niyo naman yung nag-reaction lang ako sandali at yun na yun. At yun ay totoo sa aking puso at hindi para gamitin para sumikat. Although, again, like I said, dumami ang mga subscribers because of that. Thank you. But that was never my intention. However, malaki pong pasalamat sa akin po na kayo'y nag-subscribe at kayo'y nanonood. So, ituloy natin. So, sabi ko talaga, paulit-ulit na, di ba? Pero gusto ko kasing i-reiterate yung point ko. Like, What is with him? Ano bang meron sa kanya? Bakit nung may kumalaban sa kanya, hindi ulitin ko ha, just in case na miss yung first part. Bakit hindi lang siya trinol, yung talagang someone tried to bring him down talaga. Sa dami ng kanyang mga kabutihan, everything. So, you watch for the reason why. And then, on the other hand, sabi ko din, bakit siya lang yung may mahigit 3 millions? Na to, sa totoo lang, marami din naman alam niyo yun, yung magaganda ginagawang mga charity vloggers, gaya ng mga sinasabi niyo, Techram and Kalingaps, and ano pa yung mga sinasabi niyo, si Lolit ba yun? Basta na-search ko na, Ruel of Makalalag, something like that. Si Daddy Frankie, nakita ko na rin yung mga feeds on them. So ngayon, kahapon habang nag-impake pa ako or inuulit-ulit yung impake hanggang makuha mo yung tamang weight ng luggage, ano? So, naka-play lang talaga yung mga videos ni Pugong Biyahero, one after the other. So, habang nagraran yun sa isip ko, yung mga katanungan na yun, yung 2 main questions na yun, bigla na habang siya'y nagluluto ng pancake sa isang pamilya doon sa bundok, may ginawa siya. Eto. Panoorin nyo. Alam ko na panood nyo na, pero rewind. Meat. Okay, so bago tayo kumain, magpipray muna tayo, ha? Po tayo. Lord, marami pong salamat sa araw na ito, sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin ng team para makapunta po rito sa kanilang tahanan. Salamat, Panginoon, at dinala mo po kami sa kanila upang sila po ay mabigyan ng bagong ngiti at pag-asa. Salamat po sa pagkain na sa kanilang harapan ngayon. At binigyan niyo po ako ng pagkakataon para po sila ay ipagluto. Na may maging kalakasan po nila ito ng kanilang pangatawan at maging sandata nila sa araw-araw. Panginoon, bigyan mo po sila ng lakas, gabay, at mga biyaya. At huwag niyo po siyang pababayaan ang kanyang pamilya sa anumang karamdaman at pangasakuna. Ang lahat ng ito po ay aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, kain na kayo. Did you guess? Sinong nakaguess kung anong sagot? Ito ang kasagutan kung bakit sobrang success niya, hindi umuukyat sa utak niya yung kanyang success. Pangalawa, kung bakit matindi ang ginawa ng babaeng yon para kalabanin siya. Or para itry na pabagsak siya. Ewan ko kung may nakaguess na sa inyo. Okay, this is the answer kung hindi nyo pa nag-guess. Habang ako'y nag-aayos ng aking mga luggage, nung siya'y nagdasal, when he start to pray, yung pangalawang sentence niya, it's like, napaganyan ako.
napaangat ako mula sa aking ginagawa, and then I look at the TV. And then I was watching him praying for the food. Habang pinapanood ko siya na prinipray niya yung pagkain at prinipray niya yung pamilya, tumindig ang balahibo ko. At napanganga ako. While I was watching him pray, sabi ko, wow. Kung ano yung pagkakanga ko naman, wow. Sabi ko, kasi sa totoo lang, ganito yan. Pwede kasing pikehin yung sincerity. Pwedeng pikehin yung dedication. But you can never, ever, ever fake the presence of God in one's prayer. Ibig sabihin, yung presensya ng Panginoon sa pagdadasal ng isang tao, hindi mo pwedeng pikehin yun. You can fake sincerity, you can fake dedication, you can, lalo na ang Pugong Biyahero, 3 na pong episode ang nakita ko na sila'y nag-frank. Sa totoo lang, in fairness, yung hinahanap nila, si nanay ni Lorena na sumama sa ibang lalaki, na iniwan yung may sakit-sakit na tatay. So, all of episode 1, episode 2, all the way to the end, like, I really think they're real. Sandali lang po ha. Sa totoo lang, magpapaumanhin na ako from the start. Hindi pa ako nanonood ng pelikulang Pilipino. Itong mga bago na ha. Nanonood ako ng gustong-gusto ko ang pelikulang Pilipino nung time. Black and white pa ang mga pelikulang Pilipino, and then nung later on sina Fernando Po Jr., Armida Seguinrena, Charlie Davao, yun yung mga magagaling na artista na hindi sila OA, hindi sila overacting, yung hindi konting ano lang yung ang ginagawa nila sa kanilang acting, it's like they have to cry in order to show they are like na sila ay malungkot. I don't like that. I want a real thing. Kaya ako mostly ang talagang pinapanood ko lang is Hollywood movies. Anyway, nawawala na tayo sa konsepto natin ngayong hapon. So anyway, yung grupo na yon ni na Pugong Biyahero na ginawa nila yung pagsama ng nanay ni Lorena sa ibang lalaki. Tapos yung nakarating sila dun sa kubo ng nanay ni Lorena na yung grabe yung acting nila na oh my God! Yung acting nila pang Hollywood. Promise! Hindi ako makapaniwala na acting lang yung ginawa nila. Oh my God! Tapos pala, sino yun? Hindi ko pa lahat kilala ang PB team eh. I'm sorry. Pero yung isa sa mga PB team, yung pala ang nag-act na kunwari sinamahan na lalaki. But the thing is, yung acting ni Pugong Biyahero, acting ng dalawang anak ni Lorena, yung kapatid niya, tsaka yung nanay niya, like, I was blown away. I couldn't believe it. It's like, oh my God, shoot! Bawal magmura sa social media, right? Sabi ko like, oh shoot, they were acting. I got franked, like, oh my God. It's like, hindi ko at all nakita yung nag-a-acting lang sila. Akala ko talaga totoong-totoo. Like, where? How did they learn to act like that? Like, oh my gosh! Mas magaling pa sila sa mga maraming artista dyan sa Pilipinas. Ang gagaling ng mga mag-iina na yon. Kasali na si Pugong Biyahero. So, balik tayo sa point natin. Ano ang dahilan na nakita ko kung bakit super successful siya to the point na hindi lang siya trinol, hindi troll ang ginamit sa try na pagpabagsak sa kanya, kung hindi talagang binanatan siya talaga, as all of you know, na binanatan siya talaga sa YouTube. And then, of course, ayan, maraming mga reaction na, ang dami-dami ng mga nagre-reaction. Syempre, alam nila na 3-point-something million ang followers ni Pugong Biyahero. That time, I promise you, I didn't look kung ilan yung
yung subscribers niya when I first made my first and 2 reaction. I think. So ngayon, ito ang sagot. Kaya yung pinakita ko na clip kanina, na nung siya ay nagdasal, nanindig ang balahibo ko. Yun ang sinasabi ko na hindi mo pwedeng pikehin yung sincerity of prayer. Pwedeng, ayun, magaling umacting, pwede niyang i-acting lang yung pagiging sincere niya sa pagtulong, yung dedication, pwede rin i-acting. Alam niyo yun, but hindi mo pwedeng pikehin ang sincerity sa pagdarasal to the point na yung nanonood na talagang napansin at tumindig ang balahibo. And I knew that's the reason why he's so successful, because I believe he has a very good prayer life. Hence, at because of that, prayer life na yung pinag-uusapan. Hindi na yung regular lang na normal na ganyan. No, we're talking about spirituality now. Kaya, ganun din katindi ang kumalaban sa kanya at try na ipabagsak siya because hindi lang ito normal na tao. So, siguro, alam niyo yun, yung may sanib na masamang espiritu, like pag meron kang masamang espiritu at yung isang tao ay may mabuting espiritu, ay may magkakalabanin mo talaga. That's my alarm. Mag-a-alarm na ako papunta sa aking, I still have a vestibular therapy. So, yon. Ayoko nang maraming magsalita. Hopefully, nakuha niyo yung point ko. Na point ko kung bakit siya successful, bakit napakarami ninyong mga followers na talagang handa kayong ipaglaban siya, yung support niyo, yung loyalty niyo, you're willing to go with him all the way is because ang prayer life niya is that strong. Naramdaman ko yun nung siya nag-pray para lang sa pagkain. Even though his prayer is only for the food and for the family, napakalakas ng dating. Kaya sabi ko, I therefore conclude, sabi ko nung nakita ko yun at napatigil ako sa ginagawa ko at narinig ko the way he prayed, I said, this man is a very prayerful man. Kaya tignan nyo kung saan sila nakakarating, kung ano-anong balakid or ano-anong danger kahit kung ano-anong danger ang nadadatnan or nararating or sumasabay sa kanila or going with them while they're doing the missions is because nandun yung protection ng Lord. Hindi ko lang alam sa inyo sa mga nanonood kung how is your spirituality. However, yun ang nakita ko na ganon. Why extreme? Kung bakit extreme? Extreme na hate nung gustong manira sa kanya at yung pagmamahal ng kanyang mga subscribers and supporters. So, yun lang po. Ang dami ko nang sinabi. Thank you.